Ingat po mga kapuso, ngayong sunod-sunod ang insidente ng pagdukot at panggagahasa. May 3 insidente niyan sa EDSA Magallanes, habang sa Laguna, isang batang babae naman ang hininalang biktima ng rape slay. Naritong report. Walang saplot, nakalublog pa ang bukas sa tubig. Sa ganyang kalunos-lunos na itsura, natagpuan ang 8 taong gulang na si April Erispe sa isang sapa sa barangay Sapote, Binyan, Laguna nitong linggo. Hinala ng mga barangay official, ilang oras pa lang natatapos ang krimen nang makita ang biktima. Posible rin daw na ginahasa siya. Nabalitaan na lang ng ina ni April ang pagkakadiskubre sa bangkay ng kanilang bunso sa kabilang barangay. May nag-text na sa barangay na may natagpuan daw na bata na 13 years old. Sabi ko, 8 taon lang po yung anak ko. Nang umagang yon, di na umuwi si April matapos magpaalam na maglalaro sa labas. Yung bata na po na yan, pag umaga, ginigising po ako niya na. Sabi, Mama, pengin pambiling pandesal. Pero yung linggo po na yun, hindi po ako ginising ng anak ko. Ang ama naman ni April, gabi ng Sabado, huling nakausap ang bunso. Ang sabi ng anak ko, Papa, uwi ka na, sabi sa akin. Ngayon po, nung opo, sabi ko, gumarang po, opo, nene, sabi ko, uwi ako. Promise, sabi niya sa akin, promise ha, Papa. Oo, uwi na ako. Sabi ng mga opisyal ng barangay, suspect ang lalaking nakuna ng CCTV na nag-angkas sa bisikleta ng biktima. Ngayong gabi, nahuli na ang suspect. At yung mga magulang po, ang inyong mga anak, lagi po ninyo papantayan lagi. Sa EDSA Magallanes naman, may 3 kaso na raw ng pagdukot habang naglalakad ayon sa MMDA. Isinakay sila sa van, pinagsamantalahan at itinapon kung saan-saan. Kabilang ang 21 taong gulang na apo ng lolang ito. May van na sumusunod, dahan-dahan takbo. Pagtapat doon sa kanya, bigla siyang papasok. Natagpuan daw nung mag-ina sa Bulacan. Sa Talahiban daw, walang malay. Naglaan na ang MMDA ng 200,000 pesos na pabuya sa sino man makapagtuturo sa mga suspect. Magdaragdag din daw sila ng CCTV camera sa ilalim ng Magallanes Interchange. Tumanggi muna ang Makati Police na magbigay ng pahayag sa GMA News kaugnay sa insidente. Dano Tingkong, GMA News.